kung paano nangyari ang komprontasyon sa gitna nitong si Shanks at nitong si Loki. At totoo nga ba na ang Gomu Gomu no Mi or ang Hito Hito no Mi Sun God Nika Fruit ay ang legendary devil fruit na nasa Elbaf? Tatalakay natin yan sa video na to. Nasaan nga ba si Shanks nang hinahanap siya ni Imu at ng mga Gorosei para i-promote sa pagiging isang Holy Knight, para i-convert ang kanyang Shallow Seal papunta sa Deep Sea Seal? Dito na nga ba nangyari ang pagkaputol ng kaliwang braso ni Shanks para mailigtas si Luffy mula sa isang sea creature? Ang sagot, hindi guys. Dahil alam nyo naman na 7 years old itong si Luffy nang mangyari yon, meaning 12 years ago mula sa current timeline. At nangyari ang promotion kay Harald, ang pagiging isang ganap in true Holy Knight niya 14 years ago. So meron tayong 2 years gap at ang katotohanan yan guys, nang nangyari ang pag-promote kay Harald, itong si Shanks ay nasa Elbaf din. Nakita natin yon sa chapter 1152 nang kausap niya si Gaban. Pumunta daw nga itong si Shanks sa Elbaf para kausapin si King Harald. Na back then hindi pa natin alam ang rason, pero ngayon na nai-release ang latest chapter, masasagot ng tanong natin na yan. Nabanggit doon ni Shanks dito kay Gaban na may pag-uusapan daw sila nitong si Harald na para din sa kaligtasan ni Harald dahil nasa delikadong sitwasyon at nasa delikadong posisyon daw siya, na hindi niya din ma-specify dito kay Gaban. Ang nabanggit niya lang isang general term na may kinalaman daw ito sa Mari Joa. Dahil alam natin guys, hindi nga pwedeng banggitin ng may mga pact ng Shallow Seal ang tungkol sa pagiging isang God's Blade or God's Steel nila. Pumunta siguro dito si Shanks dahil alam niya kung anong magiging kapalit ng pagiging promoted sa isang ganap na Holy Knight. Na dahilan kung bakit hindi niya tinanggap ang promotion, hindi siya nag-appear at iwa-warn niya sana itong si Harald na mag-ingat na kung sakali kung pwede wag na siyang tumuloy sa pagiging promoted into a Holy Knight dahil magiging delikado talaga yon. Na nakita na natin sa latest chapter, huli ng lahat. Nangyari na ang kinatatakutan itong si Harald. Pinaikot lang siya ng world government. It was then later on explained by Gaban. Ayon dito kay Gaban, after daw nang maramdaman nila na may napakalakas na ine-emanate na haki mula sa West Castle, pinuntahan daw nilang dalawa yon ni Shanks, pero huli na ang lahat, patay na si Harald. At hindi lang yon, mayroon silang nararamdaman na kakaibang presence. May natitrace sila na something fishy na hindi lang nila ma-confirm, pero most likely may kinalaman daw dito ang world government, which is that really is the case dahil alam natin na si Imu may kagagawa ng lahat. Pero tulad nga ng sinabi nitong si Gaban, nakita lang nila ay ang aftermath ng pagkamatay ni Harald. Hindi nila na-witness kung paano ito namatay, kung sinong pumatay dito at ang iba pang mga specific na details. Na siguro dahilan din kung bakit hindi nila basta-basta sinisisi si Loki. Na dahilan kung bakit hindi nila ito i-discriminate. Kaya naman by chapter 1158 ay itong si Gaban pa ang nag-utos kay Hyrule na i-release na daw si Loki. Pakawalan na daw niya ito. Doon unti-unting lumabas ang katotohanan at yun ang nagsimula at ang nag-initiate ng cause para i-explain at magkaroon tayo ng flashback sa tunay na nangyari. Pero quick question guys, kung sa tingin nyo nakapag-transform talaga si Harald, pinatay niya ang ibang mga royal guards dahil ayon nga kay Hyrule pinagpapatay daw nitong si Loki ang napakaraming mga ancient, giant na royal guards sa castle. Nangangahulugan ba ito na hindi talaga yun si Loki? Si Harald nang gumawa nun at ang pinalakas, amped and buffed na Harald ay tinalo nitong si Loki. Just imagine kung gaano siya kalakas, knowing na itong ang si Harald ay on par kay Rox. Sa chaos and confusion na yon, sa napakatinding kaguluhan sa nangyaring insidente, doon din mismo ninakaw ang legendary devil fruit ng Elbaf ng isang tao, ng isang individual na hindi naman natin alam kung sino. Walang kahit na anong hint dahil ang nakita lang natin doon ay nababalot ito ng cloak. So most likely, isa yon sa mga Holy Knights. At kung hindi yun si Shanks, maaring maalin lang yon dito kay Gunko at dito kay Shamrock. Pero bakit naman sila? Bakit napaka-perfect ng timing ng pagpunta at pagnakaw nila ng legendary devil fruit? Actually, hindi yun coincidence. Alam ni Imu na nire-resist na siya ni Harald na hindi niya ito makokontrol basta-basta tulad na lamang ni Rox. Kahit papano, pumapalag pa rin ang willpower nitong si Harald.
na alam niya hindi niya makukumpleto ang gusto niyang mangyari. Ang kanyang final command dito kay Harald na ang mag-create ng Army of Giants para sa kanya. Kaya instead, sinamantala na lamang niya ang pagkakataon para nakawin ang legendary Devil Fruit mula sa kingdom na ito. At inutos niya yon sa isa sa mga pinaka-capable niyang mga kamay na ang isa sa mga members ng Holy Knights. Dito din natin makikita guys ang connection kung paanong posibleng ito ay ang Gomu Gomu no Mi or ang Hito Hito no Mi model Nika. Dahil nakita natin na after ng taong ito, 14 years ago, nakalipas lamang ang isang taon at may in-intercept itong sila Shanks at ang red-haired pirates na isang ship ng Marines ng world government na nagtatransport ng Gomu Gomu no Mi. At doon nga nila nanakaw ang Devil Fruit na yon. Coincidence? I think not. Maaaring ito ang bunga ng ginawang investigasyon ni Shanks sa loob ng Holy Land ng Marijoa. Yun din siguro ang dahilan kung bakit pumunta siya ng Elbaf, hindi lamang para kausapin si Harald para sa kaligtasan niya at ng mga higante, kung hindi para na rin sa legendary Devil Fruit na yon. However, nanakaw ngayon, hindi yun nakuha ni Shanks sa Elbaf, kaya in-intercept na lamang nila ang ship ng world government na nagtatransport nito. Mangangahulugan lang ito guys ng impormasyon na hindi pa nailahad sa nakaraang chapter or sa latest chapter na ipinunta talaga nitong si Shanks sa Marijoa. Ang dahilan kung bakit tinanggap niya na magkaroon ng pact mula kay Imu, tinanggap niya na maging isang God's Steel or God's Blade ay para sa impormasyon tungkol sa Gomu Gomu no Mi. Dahil maaari, mataas ang tsansa na alam niya kung anong potensyal nito na pwede itong mag-evolve, mag-morph papunta sa Sun God Nika Fruit. At hindi lang yon guys, it seems napaka-importante ng impormasyon na yon dahil alam naman natin na maging itong si Rox nga, tina-target ang legendary Devil Fruit ng Elbaf na back then hindi pa natin alam and actually ngayon hindi pa rin naman natin nako-confirm pero kahit papaano may hints na tayo. Ayon kay Rox, ito ay ang isa sa dalawang Devil Fruit na kailangan nilang ma-acquire para matalo ang world government o itong si Imu na napaka-plausible, napaka-nagmamatch dahil alam naman natin na kinatatakutan din ni Imu ang Sun God Nika Devil Fruit. The only question here is, bakit naroroon sa Elbaf ang Devil Fruit na yon? Another topic na hindi natin masyadong natalakay sa ating full chapter review sa latest chapter is that na ang natatanging witness sa pagkamatay nitong si Harald ay walang iba kung hindi itong si Loki at si Harul lamang. Dahil wala nga si Hyrodin, hindi niya na-witness yon, hindi siya naipatawag sa West Castle sa pinaka-critical na event na yon. Na dahilan kung bakit hindi niya alam kung ano nangyari at sinisisi niya ang kanyang kapatid na si Loki sa pagkamatay ng kanyang tatay. Na most likely hindi naman sinabi nitong si Loki ang katotohanan. Tanging silang dalawa lang ni Harul ang naka-witness noon dahil maging si Gaban at si Shanks ay tanging aftermath na lamang ang inabutan. Kaya nga sinabi ni Gaban dito kay Loki na sabihin ni Loki ang katotohanan para pakawalan at i-release na siya nitong sila Hyrodin. However, this is where this video ends at huwag kayong mag-alala guys, although we have a chapter break for this week, magkakaroon pa rin tayo ng isang analysis. Tatalakay ulit tayo ng isang controversial na topic para sa Friday para hindi kayo mainip sa pag-aantay ng next chapter spoilers. Kung meron kayong idea, ilagay nyo lang yan sa comment section, baka ma-consider natin. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na rin kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.